Pilipinas, una sa ating mga balita. Napanatili ni Super Bagyong Ophel ang lakas nito habang hinahagupit ang Cagayan Valley Region. Lumapit na ang mata ng bagyo sa layong 135 kilometro east-northeast ng Etiague, Isabela habang kumikilos pakanluran-hilagang-kanluran sa bilis na 15 km per hour. Taglay nito ang lakas ng hangin na 185 km kada oras at bugsong aabot sa 230 km kada oras. Nakataas na ngayon sa Tropical Cyclone Wind Signal number 5 ang mga bayan ng Santa Ana at Gonzaga sa Cagayan. Signal number 4 naman sa Babuyan Islands, northern at eastern portions ng Cagayan. Pati na rin sa Northern Isabela. Nakataas naman ang signal number 3 sa Batanes at nalalabing bahagi ng Cagayan, Northern Apayao at Ilocos Norte. Gayon din sa mas malaking bahagi ng Isabela. Itinaas din ang signal number 2 sa mas malaking bahagi ng Cordillera sa Batanes, southern portion ng Isabela. Pati na rin ang dilasag sa Aurora na napuruhan din kamakailan ng bagyong Nika. Samantala, signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at iba pang bahagi ng Cordillera. Inaasahan ng banta ng malawakang pagbaha at pagguho ng mga lupa, gayon din ang storm surge sa Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Batanes, Ilocos Norte, Apayao at pati na rin sa Kalinga. Batay sa forecast track ng Pag-asa, tinatayang magla-landfall ang bagyo sa eastern coast ng Cagayan o sa northern Isabela mamayang hapon. Bahagya itong lilihis, pahilaga at lalapit o posibleng mag-landfall sa ikalawang pagkakataon sa Babuyan Islands bago unti-unting malusaw sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa iba pang balita, mabilis namang kumikilos sa pakanluran at nagbabadya ng pumasok ng PAR mamayang gabi si Tropical Storm Manyi na papangalanan nating Pepito. Tinatayang lalakas din ito mamaya bilang isang typhoon at nagbabantang tumbukin ang Southern Luzon, Bicol Region at Eastern Visayas. Pero mataas ang tsansa na magbago ang direksyon nito sa mga susunod na araw.